Kurosaki Ichigo at Ino Orihime, magsasanib puwersa upang matalo si Yhwach. Dalawang malakas na karakter pa ang darating upang sumali na rin sa bakbakan. At malapit na nga nating makita ang bagong form ni Ichigo. Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 674 at 675. Last chapter nga ay nagsimula na ang laban sa pagitan ni Ichigo at Yhwach. Bago matapos ang chapter ay ipinakitang inihagis ni Yhwach si Ichigo gamit ang Black Energy pagkatapos ay inactivate nito ang kapangyarihan ng kanyang Almighty upang tuluyan ng tapusin si Ichigo. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malapit na tayong maka 100 subscribers sa ating YouTube at dahil nga ito sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat sa pag-share at pag-like sa ating mga videos. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ipinakitang nagtamo ng pinsala si Ichigo matapos nitong lumipad at bumangga sa pader dahil sa ginawang pag-atake ni Yhwach. Agad naman siyang nilapitan ni Orihime upang tignan ang kalagayan nito. Ipinakita naman si Yhwach na tumayo sa kanyang trono at sinabing nalibang siya sa pakikipag-usap kay Ichigo ngunit ngayon ay magsisimula na ang totoong laban sa pagitan nilang dalawa. Tinignan siya ng masama ni Ichigo pagkatapos ay bigla itong sumugod papunta kay Yhwach. Sinubukan siyang pigilan ni Orihime ngunit nabigo ito. Sinalubong ni Yhwach ng Black Energy si Ichigo at nagawa niyang masugatan ang pisngi nito. Sinabi ni Yhwach na nagiging padalos-dalos si Ichigo at tila ba nabalot na ng puot ang kakayahan nitong mag-isip. Muli niyang inatake ng Black Energy si Ichigo habang sinasabi na hindi nito kailangan magmadaling mamatay, sapagkat masasayang ang sakripisyo at pagsisikap na inilaan niya upang maipanganak lamang si Ichigo na basta-basta na lamang nitong itatapon ang buhay nito. Sinabi pa ni Yhwach na dapat tandaan ni Ichigo na ang kanyang katawan at kapangyarihan ay hindi niya pagmamay-ari at ito ay ipinahiram lamang sa kanya. Kaya naman gusto niyang makitang gamitin ni Ichigo ang lahat ng tinataglay nitong kapangyarihan bago man lamang niya ito patayin. Lumipat ang eksena kina Rukia at Renji habang nakikipaglaban kay Gerard. Ipinakitang inatake sila ni Gerard gamit ang kamay nito ngunit nagawa silang sunggaban ni Byakuya at madala ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Sinabi ni Byakuya kay Rukia at Renji na umalis na at puntahan si Ichigo. Hindi naman agad sumang-ayon ang dalawa ngunit sinabi ni Byakuya na naramdaman niya ang reietsu ni Ichigo at mukhang nagsisimula na itong makipaglaban kay Yhwach. Ipinakitang nagdadalawang isip pa rin si Rukia sapagkat ayaw niyang iwan ang kanyang kapatid na mag-isang makipaglaban kay Gerard. Nilinaw ni Byakuya na ang dahilan ng pagpapaalis niya sa kanila ay hindi dahil iniisip niya na kakailanganin ni Ichigo ng kanilang tulong, kundi dahil alam niyang makakaya na niyang talunin si Gerard kahit wala ang tulong nilang dalawa. Naintindihan naman agad ni Rukia at Renji ang ibig sabihin ni Byakuya. Pinasalamatan nila si Byakuya at saka nagmadaling umalis upang puntahan si Ichigo pagkatapos ay lumapit naman si Byakuya papunta kay Hitsugaya. Sinabi ni Hitsugaya sa kanya na mukhang nahalata ni Rukia at Renji ang pag-aalala nito at sa tingin niya ay tama lamang ang naging desisyon nito na paalisin ang dalawa. Sapagkat naalala niya nung siya pa ay nag-aaral sa academy ay hindi sila tinuruang makipaglaban para sa kapakanan ng kanilang pamilya o mas nakatataas ang tungkulin sa kanila. Sa halip ay tinuruan sila na ang isang Shinigami ay dapat na ialay ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang mga kaibigan at ang sangkatauhan. Sabay sinabi nito kay Byakuya na sila nga ay matuturing nakakampi ni Ichigo, ngunit si Rukia at Renji ay ang mga matatalik na kaibigan nito. At kung nakikipaglaban sila bilang isang mga tunay na Shinigami ay nararapat lamang na makipaglaban sila kasama si Ichigo. Sa sumunod na eksena ay ipinakita naman si Jugram na papalapit kay Uryo habang ito ay nakahandusay sa sahig. Tinanong ni Jugram si Uryo kung sino ba talaga siya at kung kagustuhan ba talaga ng kanyang puso na ialay ang kanyang buhay para sa walang kwentang sangkatauhan. Pinilit namang tumayo ni Uryo at muling inilabas ang kanyang Quincy Bow. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi pa niya malalaman kung sino ba talaga siya hanggat hindi niya napapatay ang lahat ng miyembro ng Vandenreich.
Samantala ipinakita naman na gamit ang Gate of the Sun na dating pagmamay-ari ni Soken Ishida noong ito ay miyembro pa ng Vandenreich, ay nagawang makarating ni Ryuken Ishida at Kurosaki Ishin sa Soul King Palace. Ipinakita naman si Uryu na itinutok ang kanyang Quincy Bow kay Jugram. Sinabi nito na sigurado siyang alam ni Jugram na ang tunay niyang layunin kaya ito nakikipaglaban sa kanya ay upang mabigyan ng sapat na oras si Ichigo na makarating kay Yhwach. Subalit nagtataka siya sapagkat sa halip na magmadali si Jugram na tapusin siya ay mas marami pa itong tinatanong sa kanya. Sinabi naman ni Jugram na nakita na niya ang kahihinatnan ng lahat. Sa huli ay mamamatay sila Ichigo kahit pagaano katagal ang oras na sayangin niya sa pakikipaglaro sa kanya. Sinabi naman ni Uryu na alam niya na ang nakikita nitong hinaharap ay maari pang magbago sapagkat napatunayan niya ito sa kanilang laban. Sinabi naman ni Jugram na nagawa itong mabago ni Uryu sapagkat ang kanyang paggamit ng Almighty ay masasabing hindi perpekto dahil hiniram lamang niya ang kakayahan na ito kay Yhwach. Ngunit ibang usapan na kung si Yhwach ang mismong gumagamit ng kapangyarihan nito. Sabay sabi na sobrang nakakatakot ang kapangyarihan ng Almighty hindi dahil sa kaya nitong makita ang hinaharap kundi may iba pa itong kakayahan. Pinilit naman ni Uryu na sabihin ni Jugram kung ano ang kakayahan na ito, subalit sinabi ni Jugram na ipapaliwanag lamang niya ito pagkatapos ng kanilang laban. Bago ito umatake ay sinabi ni Jugram kay Uryu na humanda na ito at siguraduhing ibigay nito ang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang laban. Samantala ipinakita naman si Ichigo na hirap habang nakikipaglaban kay Yhwach ngunit patuloy pa rin ito sa pagsugod. Sinubukan siyang pigilan ni Orihime upang pakalmayan ito ngunit tinitigan lamang niya si Orihime na naging dahilan upang bitawan siya nito. Muling sumugod si Ichigo at sinabi ni Yhwach na hindi niya maintindihan kung bakit tila ba nagmamadali itong mamatay. Tumalon si Ichigo papunta kay Yhwach ngunit ipinakitang napalibutan ito ng black energy. Tinanong ni Yhwach si Ichigo kung bakit hindi nito ginagamit ang totoo nitong kapangyarihan at sinabing kung ipagpapatuloy niya ito ay mamamatay siya. At sa sandaling mamatay siya ay siguradong masisira ang Soul Society at Human World dahil si Yhwach ang mismong wawasak dito. Pagkatapos ay tinanong niya si Ichigo kung matatanggap ba niya kung mangyayari iyon. Napaatras si Ichigo at ipinakita na sinubukang pagalingin ni Orihime ang kanyang mga sugat gamit ang kakayahan ng kanyang Sunten Kesshon. Nakita ito ni Yhwach at sinabi kay Ichigo na kahit na ang mga kakampi niya ay gusto siyang mabuhay kaya naman pag-isipan niyang mabuti ang kanyang ginagawa at huwag nang itago ang tunay niyang lakas. Sinabi pa ni Yhwach na gawin niya ito para sa kapakanan ng mga mahihina, na siguradong mamamatay sa oras na mamatay rin siya. Hindi pa rin tumigil si Ichigo sa pag-atake kahit na ipinapakitang hirap na hirap ito. Hanggang sa ipinakitang umatake si Yhwach gamit ang napakalaking wave ng black energy habang ipinakita naman na tila unti-unting nagiging puti ang espada ni Ichigo. Muntik nang mapuruhan si Ichigo ngunit nagawa siyang protektahan ni Orihime mula sa matinding pag-atake ni Yhwach. Nagpasalamat siya kay Orihime at sinabi naman sa kanya nito na nahihirapan itong makasabay sa kanya kaya ang tanging nagawa na lang ni Orihime ay hawakan ang dulo ng kanyang damit. Ngunit nung nakita nga niya na tumingin si Ichigo sa kanya ay na-realize niya na hindi iyon tingin ng isang tao na lumalaban ng padalos-dalos at naisip niya na mukhang may binabalak itong gawin. Sumang-ayon naman si Ichigo sa sinabi niya at ipinakitang unti-unting nagiging kulay puti ang dulo ng kanyang espada. Sinabi ni Ichigo na may sinusubukan siyang gisingin na kapangyarihan sa pamamagitan ng Quincy Rietsu ni Yhwach. Nang biglang nabalot ng napakalaking pagsabog si Ichigo. Sinabi ni Yhwach na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit iyon ginagawa ni Ichigo pagkatapos ay biglang ipinakita si Ichigo na nag-transform sa kanyang bagong hollow form. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe para mapanood mo ang kasunod.